Good morning po sa ating lahat. There is no other gospel. There is only one gospel. Marami tayong nakakasalamuhang mga Kristiyano. Ako personally, bigyan mo lang ang isang Kristiyano, bigyan mo lang siya ng 2 to 3 seconds ng kanyang unang pananalita, malalaman mo kung talagang totoong gospel ang dala o hindi. Totoo po yun. Makikita po natin agad. Dahil binanggit po rito ni Apostol Pablo sa Galatia, Book of Galatians, chapter 1, verses, Verses 8 to 9, But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to what we have preached to you, he is to be accursed. Anathema. Inulit na naman niya sa 9, As we have said before, so I say again now, if anyone is preaching to you a gospel contrary to what you receive, he is to be accursed. Isa lang po ang tunay na gospel. At ang totoong gospel pong ito ang magdadala sa atin sa langit. Ito rin po magiging dahilan para makasama tayo sa rapture. Ano po ba itong gospel na ito? Ito ang gospel of grace. Ito ay yung maniwala ka lang sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. No more, no less. It's about Him. It's not about you. Hindi ang mabubuting gawa mo. Hindi ang behavior mo. Nakakatawa dito sa YouTube, may mga nagsasabi, may mga maiiwan daw sa rapture dahil tamad magsimba, tamad mag-Bible study, hindi raw gumagawa ng mabuti. Yan ang sinasabi po nila. Nakakatawa po na nakakaawa sila. Nakakatawa in a sense na ang tagal na nilang hawak ang aklat na ito. At nakakalungkot po yung mga taong yan sapagkat kapag ka magbabahagi ka ng gospel of grace, parang umiinit ang kanilang mga katawan sa galit. Hindi nila matanggap na sapat na yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. And to think, these people are claiming to be the disciples of Christ. These people are claiming that they are Christians. Kuno. Pero ang totoo, ang mga Kristiyano, ang mga madadagit lang ay yung may tunay na kaalaman. Ano ba ang tunay na gospel? Ito ay walang iba kundi ang gospel of grace. Pure grace, walang idadagdag, walang pwedeng ipalabok na kung ano-ano pa man. No? Meron din kasi nagsasabi, grace daw sila, pero makikita mo yung kanilang buhay, talagang nasa puro gawa. Hindi po. Ang grace, ganito po yun. Ang grace, gagawin kang masipag. No? Tulad namin, sa totoo lang po, medyo sabi ko, nakakapagod ng work namin, nakaka-stress. Minsan, last week po talagang, wow, hindi mo alam. Pero, yung grace ng Panginoon ang nagpakalma sa akin last week. Yung grace ng Panginoon din ang nagbigay ng bagong kliyente sa amin. Sabi ko, Lord, ito naghahanap kaming kliyente, wala kami makita. Nang sabihin ko sa Panginoon, Lord, bahala ka na. Pagod na ako, pagod na kami. Merong kinabukasan tumatawag, 2 pa. Kaya hindi ako magsasalita rito nang hindi ko nararanasan yung sinasabi ko. Dahil magmimistula tayong sinungaling. Matagal ko na pong napatunayan ang biyaya ng Panginoong Jesus. Siksik, liglig, umaapaw. No? Pero tignan niyo yung warning ni Pablo, But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to what we have preached to you, he is to be accursed. And then inulit na naman ni Pablo, as we have said before, so I say again now, if any man is preaching to you a gospel contrary to what you receive, he is to be accursed. Sa Bible, pag nag-ulit ng magkasunod ang mga talata, binibigyang diin po yun. Talatang yon. Yun ang ibig sabihin nun. Binibigyan diin ni Paul, ni Pablo, yung bigat ng argumento dito. Dahil hindi ito basta-basta. Meron kayong makikita pag pupunta kayo sa original Greek, yung sulat ni Pablo, nilakihan niya. Mga hangal kanya. Nagsimula kayo sa espiritu,
Ngayon, nagtatapos kayo sa laman? Nilakihan po niya, you foolish Galatians, sabi niya. Malaki, punta mo sa Greek, yung original na na konteksto, ang laki ng sulat niya, bold, galit siya. Nagagalit si Pablo pag ang tao bumabalik sa law. Hindi gusto ni Pablo yon kasi sabi niya, baka mawalan nga naman ng kahulugan yung aking mga pagpapagal. Ayaw niyang mawala ng kabuluhan yung kanyang pagpapagal. Tinawag siya ng Panginoong Jesus para ipangaral ang gospel of grace. And then, yung mga pinangaralan naman na tao, bumabalik sa batas. Kagalit-galit nga naman po. Sapagkat yung gospel of grace ay yun lamang po ang susi para ang tao po ay maligtas sa kasalanan. Pero ang ginagawa naman ng mga tao, dinidistort yung gospel at binabalik sa law. Kailangan gumawa ka ng mabuti. Kaya tignan ninyo yung mga Kristiyanong under the law. Condemning spirits ang meron sila. Imbis na mahalin nila yung mga makasalanan, kinokondena nila. Kinokondem nila. They don't know the gospel. Siguro, sumama lang sila sa isang born again na simbahan. Tapos ganun ang turo doon. Inadapt na rin nila. Pero hindi naman tinuturo doon yung pinaka-basic. Sino bang pinaka-basic? Si Jesus Christ. Kaya mapapansin ninyo ito po observation ko lang. May mga Kristiyano na maski nanambahan sila, bihirang nababanggit yung Jesus. Diyos, marami. Ang Diyos, ang Diyos, ang Diyos. Pero we are very close right now to God. Kaya we call Him Father. Di ba? Kaya si Jesus ang bukang bibig natin dahil siya nagligtas sa atin. Maraming Kristiyano, puro Diyos ang bukang bibig. Diyos, Diyos, Diyos. Pero ang Jesus hindi nila bukang bibig. Pag ang isang Kristiyano, bukang bibig niya, puro Jesus, grace, asahan mo, pure grace yan. Nasa grace siyang taong yan. Ako, I cannot make a vlog na walang banggit ng Jesus. Natural na po sa akin lumalabas yan. Jesus. Because He's the one who saved me. Di ba? Oh, siya ay Diyos, pero yung pangalan niya, very powerful. Di ba? Kaya pansinin po ninyo, yung mga under the law, condemning sila. Parang binabantayan nilang magkamali ang kapwa nila. Wherein hindi po dapat ganon. Di po ba? Wait lang po Kasi tayo po sa grace na tayo. Hindi na po tayo sa law. Di ba? And besides, sino ba tayo? Gentiles po tayo. We are not Jews. Yung mga Jews, sila po ang under the law. While we, Gentiles, are under grace. Tignan nyo to. As we have said before, ito, malupit itong pangalawa. As we have said before, I say again now. If any man is preaching to you a gospel contrary to what you receive, he is to be accursed. Kaya sabi ng Bible, hahanap sila ng yung mga itching ears nila, di ba? Sila, gusto nila puro law. Kaya hahanap sila na mag-preach ng law. Di ba? Sila po ang other gospel, hindi po ang grace. Ang grace ang original gospel. Diba? Kaya darating ang panahon, sa huling panahon, maraming magdi-distort ng gospel, hahanap sila ng preacher na puro law ang binabanggit. Kasi yun ang gustong marinig na kanilang makating tenga, puro law. Samantalang, ang grace simple, ang gospel simple lang. It's about Jesus Christ and His finished work on the cross. Kaya napakasarap po sa grace dahil alam mo, save ka na, mahal na mahal ka pa ng Panginoong Jesus. Ka-good vibes ka na ba? Alam nyo, ang daily good vibes po ay talagang nakikita ko, hindi man tayo ganong kadami sa bilang siguro, pero I believe because of the grace of the Lord Jesus, you will subscribe here dahil dito wala naman pong ibang bida kundi si Lord Jesus. Ang napansin ko po rito, marami naman na bless po dito kahit papano dahil sa biyaya ng Panginoon. Pero ayoko na sabihin yung kahit papano, marami pang mabless dito sapagkat dito hinayaan lang natin na umandar ang biyaya, no? Hindi ang mga gawa natin, hindi ang rehilyon. That's, oh my, hindi ko na masabi, pero yan ang malaking hadlang sa pagsulong ng isang Kristiyano sa kanyang pananampalataya. But here, tataas natin ang tunay na reason, si Jesus. God.